Kausapin na natin kaagad ang pinakamayaman nating kaibigan, si MMDA Chairman Don Artes. Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying po ito. Katunying, magandang umaga. Pakilinaw lang, sa pangalan lang po tayo mayaman. Katunying, baka marami ang ginaldo sa inyo. Muna kayo ninong. Lifestyle check na naman ako ngayon. Mo. Opo. Ayos naman. Pagkakasid Don. Parang ako, Don Antonio po ako. Antonio. Opo. Okay, Chairman, ang dami niyo pong mga inilulunsad na mga iba-ibang mga programa para po maibsan ng traffic. Pero siguro, para lang meron tayong ideya, yung ating mga kababayan nakikinig, gaano po ba karami, sa EDSA lang muna, gaano po ba karami ang dumadaan sa EDSA before, say November, versus ngayon na holiday rush na? Noong pong November ay mas kaunti. Nasa 400, less than 400 pa nga ang dumadaan sa EDSA. Ito pong 2 Mondays ago, dahil Monday po, holiday, nagpabilang po kami ulit. Umabot na po ng 434,000, which is medyo record-breaking na for us. Ganun? Parang ngayon pong taon, ito ang pinakamataas na bilang po na itala namin. At we expect po another 5 to 10% increase within the week. And hanggang next week, kasi especially this weekend po, marami po siguradong mamimili tayo mga kababayan dahil lumalabas na po yung mga bonuses, 13th month. So, we expect po talaga na magkakaroon na increase pa sa volume po ng vehicle hindi lang sa EDSA, sa buong Kamaynilaan. Ang peak po ay next week, ganun ba? Opo, kasi yung payday weekend po, next week, yan po ay inaasahan namin. Monday, payday po eh. Halos napapasabay na po dyan lahat ng mga bonuses na inilalabas ng both private and public sector po. Yes. So, yan po yung time na mamimili po talaga yung ating po mga kababayan. Oo. So, EDSA palang pinag-uusapan natin. At saka yung EDSA, ang kaibahan ng EDSA before at EDSA ngayon, ay meron pong may-ari na nung busway. No? Opo. Oo eh. Pero I can say for certain, and that's factual, malaki po ang naitulong ng bus carousel. Lalong-lalo na po sa ating mga commuters na hindi po na aabala sa traffic dahil dire-diretso po sila. Ang sabi nga po namin noong tinayo yung bus carousel, kami po ay tumulong sa DOTR. Kung hindi na natin maipagalaw yung mga sasakyan, lalong-lalo na sa EDSA, pagalawin po natin yung tao. Yun. So, ito pong mga buses na ito, nagkikarry po ng 50 plus na pasahero bawat isa. Imagine niyo po yung hindi naaabala na dire-diretso. And kalimitan po dito, sa mga commuters na ito ay mga ordinaryong manggagawa. Yes. Hindi kayang bumili ng sasakyan. Na mabigyan naman po natin sila ng konting convenience sa kanila pong pagbiyahe. Meron po kayong data sa number of passengers na tumatangkilik daily sa EDSA Carousel? We have to get that from the DOTR. Opo. Hindi ba total ganun na nga nangyari dito sa busway? Walang obstruction, tuloy-tuloy, parang practically may oras po yan. Hindi po ba dapat ay nabawasan na yung mga private vehicles na nag-EDSA at sa halip ay ginagamit na lang o tinatangkilik na lang ang EDSA busway? Wala ba kayong nakitang study man lang o research na nagsasabi na dati nagkokotse ako, ngayon nagbabus carousel na lang ako? Well, marami naman po ang sa akin palagay na nagsishift na rin sa pampublikong transportasyon. It's just that kulang pa rin po Katunying, may mga instances pa rin po na nagkakaroon ng pila. Although mabilis naman po yung nakakasakay din. Dinidispatch naman po yan ng DOTR at minomonitor. So nakakadispatch sila ng mga buses, additional buses, kung kailan
pero tingin ko po may kakulangan pa rin. Nagkakaroon pa rin po ng pagpila, siksikan, sometimes, lalong-lalo na sa MRT. So, kailangan po talaga na dagdagan pa yung mga bumibiyahing buses. Although, siyempre po may may choking point. Kasi kung sobra naman po dami, hahaba naman po yung pila ng mga buses sa mga stasyon. So, kailangan pong balansehin. Ang problem po, parami pa rin po ng parami ang sasakyan dito sa Kamaynilaan. Imagine mo, 2 years ago, 3.2 million lang vehicles ang average a day. Ngayon po, nasa 3.6 na tayo. Grabe, no? Opo, na nagsisiksikan po sa maliliit nating mga parang kaya that's almost 10% increase, ano? Opo, more than 10%. More than 10%. Opo, kasi kung 3.2 times 10%, di 320 lang yun. Di 3.2. Opo, ay nasa 3.6. So 400,000 ang nadagdag na vehicle. Po. Opo. More than, tama kayo, more than 10%. Hindi, yung saka may report to si Secretary Banoy Lopez ng DOTR na dagdagan din ang bilang ng mga tumatangkilik sa MRT3. Parang may record breaking na rin po. Na number of passengers. Ibig po sabihin yan, dumadami po ang tao, dumadami po ang sasakyan. Yun naman po ang ating infrastruktura ay hindi pa natatapos tulad po ng mga MRT7, yung connection po ng MRT hanggang Caloocan, yung mga ganun po, yung mga common stations, yung subway, yung ating pong train system, North and South Rail. So, yun naman po pag natapos ay malaking gandahan at kaginawahan sa atin po. Yung pong kagabi lang, gusto ko lang i-appreciate yung EDSA. No? Nagulat ako kasi meron po akong pinuntahang meeting sa BGC kagabi. Yung isang kasama ko nag-skyway. Nag-skyway. Nauna po siya umalis sa akin. Ako po nag-EDSA. Papunta po kami pareho ng Quezon City. Mas nauna pa ako nakarating sa Quezon City kaysa sa kanya. Kasi yung EDSA, gumagalaw yung well, hindi mabilis pero gumagalaw, tuloy-tuloy lang. Sabi ko, okay na ako dito Actually, ang vehicles naman po, especially sa EDSA, exception lang naman po yung nangyari sa Marcos Highway. Normally, gumagalaw naman po at we try to manage it po. Ang nagiging problema namin sa EDSA, number one, kasi kung titingnan nyo, dire-diretso lang siya dapat wala naman halos intersections dyan. Wala na. Opo, may mga choke points lang, like yung mga, may tendency po kasi ating mga kababayan na magsiksikan sa taas, ayaw dumaan sa side road dahil may stoplight. So, nagsishift ng lanes. At saka po yung aksidente. Like po, last Friday, ay nakapagtala po kami ng 43 accidents within the span of 4 hours between 5 p.m. to 9 p.m. Malaki po ang epekto niyan sa traffic. Ilang aksidente po? 43 po. 43? Yung mga nagbanggaan. Opo, 43. Sa 4 na oras lang po. Ito yung pong 4 na oras na yan, between 5 p.m. to 9 p.m. Yan po talaga yung peak ng traffic. Ano pong anong cause na accident? Sumisingit, ganon, singit-singit. Nagsisingitan po siguro. Meron naman ng lane di ba? May lane na. Kung if you will just stay on your lane, tapos tiyaga lang, chill lang, di sana wala tayong abala pare-pareho, no? Well, minsan po talaga, lalo po kung traffic, natetempt po yung ating mga kababayan. Pag gumalaw yung nasa kanan, lilipat. Tapos po, pag gumalaw naman yung nasa kaliwa, babalik. Hanggang sa minsan, hindi po magbibigayan. Yan po yung nagiging cost ng sagian. So, kami po ay nakikiusap din na sana po magkaroon pa rin po tayo ng disiplina. As much as possible, magstay na lang po sa lane at gagalaw naman po lahat yan. Opo. Meron kayong ano pong response ng mga mall sa inyong appeal tungkol sa mga sale na yan? Well, unang-una po,
taon-taon na po natin ginagawa yan for the last 5 years, I think, na pinakikiusapan po natin yung mga malls na kung pwede po ay walang mall-wide sale. Kasi nga po, talagang nakikita namin at sa amin pong pag-aaral, pag mayroong mall-wide sale, nagdudulot po talaga ng pagbigat ng daloy ng traffic. Pero yun nga po ang lilinawin ko, hindi po namin pinagbabawal yung sale per se, on a per store basis. Yes. Kaya makakakita pa rin naman po kayo ng mga sales sa mga tindahan. So hindi naman po namin dinideprive yung ating mga kababayan na makabili ng mas mura ng kanilang pangangailangan. Ang sinasabi lang po namin, dahil nga po, I think nag-agree naman po yung mga malls, na pag may mall-wide sale, nagdudulot po talaga ng sobrang bigat ang daloy ng traffic. Na hindi rin po nakakatulong sa kanila kasi pag may traffic din po at nag-stand still, hindi na po makapunta yung mga mamimili sa kanilang mga tindahan, sa kanilang mga malls. So nag-agree po yan for the last 5 years ginagawa po namin. Kasi nasabi ko po bagong pakiusap namin, yung mga malls outside our jurisdiction tulad po sa Marcos Highway, may mga malls po dyan na along Marcos Highway pero hindi na po NCR. Hindi ba pwedeng expand na yung inyong jurisdiction? Tama na po. Hirap na po. Huwag nyo na kung dagdagan namin. Also, nag-usap po kami ng pamunuan ng Rizal, tsaka ng Antipolo. Ilang araw na po kami magka-text ni Mayor John at nag-agree po kami ng mutual cooperation para po wag na po maulit yung nangyari sa noong nakaraang Sabado. In fact, may mga ginagawa na po kaming adjustment dahil sa U-turn slot na nasa Antipolo side na po. Na ipaliwanag naman kahapon namin na ina-adjust namin, ilalayo po namin yung U-turn slot sa mga kanto para po yung transition mas mahaba, hindi po maging abrupt yung paglipat ng lanes. At ginagawa na po namin back-to-back para po isang abala lang po ba yung U-turn slot sa both sides. Ganun po, nag-a-adjust po kami. And mayroon na po kaming pipirmang MOA soon na in case po na sobrang traffic, we can enter their jurisdiction and assist doon po sa pagmamando po ng traffic para coordinated po kami natin. Yung pong NCAP, kumusta ba yung NCAP implementation natin, Chairman? Well, sa akin po palagay maganda naman. Meron kami 200 plus na flag or na capture, pero ang approval or yung validation rate namin nasa kalahati lang kasi nga lenient po kami sa manual review. Talaga pong yung mga konting infractions, ini-invalidate po namin yon. So, tingin ko naman po, nagkaroon po ng pagdidisiplina doon po sa ating mga kababayan sa kanilang pagmamaneho. Yes. Kasi dati po, noong walang NCAP, yung naiitala namin, baka halos 1 buwan lang, 2 buwan lang po yung violations. Yung naitala namin, nagsimula po tayo, I think May, po ng mga 6-7 buwan, ay mas mababa po yung naitala namin ng mga violations as compared before na wala pong NCAP. Opo. Okay, 2 items na lang ha. Nabanggit ko po kanina, ang ganda-ganda ng Skyway, kaya lang pagdating po sa exit, especially dito po sa Quezon Avenue, talaga namang sasabihin mo, hindi yata sulit yung bayad ko sa Skyway. Nagkaka-traffic say 2 kilometers, 3 kilometers papunta po sa exit. Ano ba pwede nating gawin dyan? Mukhang laging ang choke point dun sa baba mismo ng Quezon Avenue. Yes po. Ang sinasuggest namin before dyan, sa totoo lang po, and to be honest with you, meron po kasing mga exits po dyan na hindi po nasunod yung po original na plano. Hindi ko po alam kung nagtipid sa right of way yung ating po mga concessionaires na
Kasi po medyo abrupt din po yung transition dyan from Skyway papunta po doon sa main road. Opo. Dapat po hindi kasi ganoon. Dapat pagbaba nyo, dahan-dahan po yung pag-merge nung galing sa Sa taas. taas, papunta doon sa upgrade. Ang nangyayari po kasi pagbaba, kailangan na kaagad makisama doon sa mga nasa baba na minsan puno na rin po Di po ba? Opo. So talagang magiging usad pagong yung nasa galing sa taas. So siguro po kailangan pag-aralan ito ng DOTR, kasama kami at yung mga concessionaires na baka naman po pwedeng ibalik yung mga dating plano na may right of way pa, yung transition mas mahaba para po hindi po magkaroon ng imbudo. Doon po siya. Kasi ang nangyayari dyan. So ganun pala ang original plan nun. How about putting up additional exit yung bago mag-E. Rodriguez? Pwede rin po yan. Mga additional exits. Siyempre po, pag may additional exits po kasi, mahahati-hati po yung mga sasakyan. Imbis na 300 at a time ang bumababa. Kung may additional to, magiging 100 na lang po na magiging maluag po yan. Kaso ang problema po niya, siyempre, may cost po yan sa ating concession. Lalong-lalo na po sa right of way. Kasi yun ang madugo no? Madugo po yan at mahirap din po na kumuha yung proseso po ng pagkuha ng right of way yung nagiging problema po yan. Last na lang po, phone-in question mula po kay Boss Joe, may paraw ko namin dito. Should we revisit the hybrid car number coding exemption policy as it reduces the number coding effectiveness? Go ahead po. Sa akin po, hindi pa po kailangan. Hindi pa naman po sila ganon karami. Or para maapektuhan yung volume po ng traffic. So, I don't think it's necessary at this time po. Yes, sir. Chairman, maraming salamat po. Tuloy po ba yung Metro Manila Film Festival? Opo, tuloy na tuloy po. Starting this alam nyo na, alam na this. Opo, alam na po. Papadala ko po. ilang pelikula po tayo ngayon, Chairman? 8 pelikula po tayo ngayon. At talaga pong nagaganda. So, sana po tangkilikin po natin yung mga pelikulang Pilipino. Yes, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang morning. Magandang umaga. Si Chairman Romando Don Artes ng MMDA. Ano yun? Meron ka masasabihin?